Uno's Best of the Best. Yes, good morning mga kauno, and welcome to another episode ng ating Uno's Best of the Best live on podcast. At syempre, andito na naman po tayo para merong mga makadaupang palad na mga international top earner natin dito sa ating kumpanya. Let's all welcome mga kauno. Nandito po ang ating top 10 earner, Upline Ariel Lapian. Upline, bati ka muna sa kanila. Yun, magandang umaga sa lahat, mga kauno. Luzon, Visayas, Mindanao, even international, no? Dito tayo ngayon. So, yun. Good morning ulit. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao pa yung binati mo. Siguro, napaka alayo nararating nung binati mo. Gano'ng kalaki na ba ang grupo niyan? So, sa grupo kasi ang dami na eh. So, Luzon, Visayas, Mindanao, international, mayroon na rin eh. Kaya, binati ko na sila lahat. Oo. Ikaw ba Bisaya ka ba o sa ka ba tubo? Actually, from Bacolod talaga ako. Bacolod. Tapos, pinanak ako ng Bacolod, lumaki ako ng Mindanao. Kaya marunong ako magbisaya, Ilonggo. Tapos, adapted ako ng sundalo sa Nueva Vizcaya. Kaya marunong ako mag-Ilocano. Ayun, kaya naman pala. Kung taga Bacolod ka pala, ang masarap na putahe dyan, Bacolod chicken. Bacolod chicken. Chicken. So, ayun, Upline Ariel, at maraming nanonood sa atin ngayon. Every time na merong episode ng ating podcast, talagang maraming nanonood at napakaganda ng feedback, no, sa ating mga naging guest lately. At syempre mga kauno, itong kausap natin ngayon ay hindi to basta-basta. Kasi ito po ay ating top 10 earner at isa sa mga pinakamalalakas kumita pagdating sa ating kumpanya. Okay, start na tayo. At ito naman mga basic questions lang naman. Ano ang background mo at paano ka napunta sa Uno? Actually, 13 years sa security industry. So, sa 13 years at paano ako na-invite, parang parang sabi lang ng kaibigan ko, puntahan niya ako sa trabaho ko. Pagdating sa trabaho ko, nakita ko kasama si Upline Tolitz. Nakakotse si Upline Tolitz that time. So, yung kaibigan ko naman, si Upline Levy, pagpasok ng kotse, in-expect ko na dumating, nakamotor kasi may motor siya eh. So, pagdating, nakakotse, sabi ko, big time to yung kaibigan niya. So, pinapasok ko. Pagtalikod ng kotse, may nakita ako 3 litra. Sabi ko, oh no. Napauno ako eh. Kasi, sa networking industry, marami na akong idea kasi kasali ako dati sa ibang kumpanya na hindi ako kumita. So, negative ako. Pero gusto ko yung kwento na yan eh. Kasi ako kahit papaano meron akong background ng mga kwento mo. Sa pagiging security, ano ba yan? Naging madali ba sa yan o naging mahirap yung mga pinagdaanan mo dyan? Sa pagiging security, lalo na pag ikaw yung detachment commander sa isang kliyente or sabihin nila natin kasi na-assign ako sa SME Gamol eh. So, marami akong taong hawak. Lahat ng problema, saluin mo yung lahat. So, complain ng customer, so saluin mo yung lahat. So, ibig sabihin, pagka mayroong mga complain, lalo na sa complain, mahirap siyang i-handle, gagawa ka pa ng reporting. Pag mali yung report mo, pag may kulang-kulang, ayusin mo na naman uli. So, hassle at saka risky sa 13 years. So, yung pagiging security officer mo, hindi siya ordinaryong security officer no? Hindi siya ordinaryo kasi hawakan mo yung tao mo. Pag sumablay yung tao mo sa trabaho, sablay ka din. Kaya kailangan close monitoring ka doon sa tao mo kasi pag sumablay yun, ikaw babalikan ng kliyente. Ganun pala yun. Kamusta yung income nung time na nagsisecurity ka? Okay naman siya. Kaya lang, siyempre, pagka empleyado ka, doon ko rin naranasan na okay naman. Kaya lang, wala, laging nakasanlang itim ko kasi kinakapos lagi. Oo, kinakapos lagi. Ngayon, sino yung nagdala sa'yo? Paano ka napunta sa Uno nun? Yun, yung na-invite ako, sabi ko, hindi ko kailangan yan. Okay. Alam mo naman na pag empleyado, wala na nga pera, ma-pride pa. Yun ang utak natin empleyado eh. Sa akin yun, sa experience ko yun. Kasi sabi ko, hindi ko kailangan yan kasi may position ako eh. Pero nung sinabi sa akin, ilang taon na sa security industry, sabi ko 13 years.
Nung sinabi ko na 13 years, sabi niya sa akin, anong mayroon? Hindi ako nakaimik. Kasi wala naman talaga eh. Saka ka nabuksan. Parang nabuksan ako doon sa realidad na sinabi sa akin. Sir, pag inulit mo yung 13 years, anong mayroon? So, anong mayroon? Hindi naman ako nakaimik kasi alam ko naman sarili ko, wala eh. Ganun siya. Agad-agad do ba sila talagang kasi naimbitahan mo sila di ba? Pinapunta mo sa loob ng opisina mo. Nilatagan ka. In-explainan ako, si Upline Toles nag-explain sa akin. Siguro mga isang di pa yung agwat namin eh. Kasi ayaw ko nga makinig kasi negative ako. Galing-galingan ba? Galing-galingan. Alam-alaman. Alam ko na yan. I-explain nyo sa akin. Ganito yan. So, otak ko yun. Ganon. So, in-explain sa akin. Kinakwento sa akin. Gwardyada, yumaman. Tambay, yumaman. Janitor, yumaman. Even mga professional, yumaman. So, sabi ko sa isip-isip ko, ano pakialam ko dyan? Hindi ko naman kilala yan. Oo. So, yun. Bukod sa naimbitahan ka sa Uno, alam niyo mga kauno, yung storya niya ay talagang kung titignan niyo mabuti or pakikinggan niyo mabuti, maganda rin talaga kasi. Kaya nga dapat pakinggan natin no? Kung ano yung istorya ng ating upline Ariel Lapian. Ano ka pa sa labas ng Uno? Bilang family man? Ano ako eh. Ako yung tatay ng 3 anak ko na kung saan yung responsibilidad bilang isang ama, ayaw ko yung magaya sila sa akin na wala natapos, na nag-aaral ka, daming sakripisyo. So, yun yung bagay na sabi ko sa sarili ko, ayaw ko iparanas sa kanila. Nabanggit mo sa akin na adopted ka. Yun ang sinabi mo sa akin. Ano yung buhay ng Ariel Lapian dati? Buhay ko dati, mahirap eh, nung hindi pa ako nag-uuno. Mahirap eh, kasi 11 years old, nag-aararon na ako eh. Sa totoong buhay kasi talaga, bakit ako adopted ng sundalo, o shout out kay Kuya Robin Alayo sa Nueva Vizcaya. Baka mapanood niya to eh. Ako yung survivor ng massacre, 1999. Okay. March 31, 1999. Massacre siya ng Yung Mindanao. Yung Mindanao Massacre. Yung massacre. Kasi na-interview ako dati ni Susan Enriquez eh. May tape ka ako dyan sa ABS-CBN. So yun. Namasakir kami, namatay yung tatay ko, nanay ko buhay, putol yung kamay, yung kapatid ko na isa namatay. Kaya nung nag-aaral ako, habang naglalakad tuwing umaga sa eskwelahan, kasi layo ng eskwelahan namin eh, maglalakad ka ng 1 hour bago ka makasakay. So mga nakadestino ng mga sundalo, nakikita ako na masipag mag-aral, focus sa pag-aaral, walang bisyo. Parang nagustuhan niya ako, kaya sabi niya, gusto mo sumama sa akin. Kaya sumama na ako. Yung sa sundalo? Doon sa sundalo. Kaya nung pagdating ko doon sa Nueva Vizcaya, nangulila ako, panay ako iyak. Kasi nga, first time eh, nawalay ka doon sa magulang mo, sa mga kapatid. Ilan taong ka nun? 12 years old. 12 years old. So, ibig sabihin, nakakaintindi ka na noon that time? Nakakaintindi na. Ayoko man itanong, pero medyo personal. Ano yung feeling na yun? Nung nangyari yung massacre na yun, tapos namatay pa yung tatay mo? Mahirap eh. Kasi kung maalala mo siya, parang bangungot na nanghirap. Kasi nung nangyari na yon, parang mahirap na nga, lalo pa naghirap. Wala ka nang makain. Tapos, namatay pa yung tatay ko, yung kapatid ko. Wala na kaming mapagkunan na pagkain. So, wala namin makain. Kaya, sabi ko sa sarili ko, bago pa man nangyari yon, na talaga kami, nag-aaral na ako, naglilinis ng palayan, maisan. Sabi ko sa sarili ko, bata pa lang ako, may pangarap na talaga ako. Sabi ko, ayaw ko ng ganitong buhay. Grabe, ang bigat din pala, no? Imagine mo, ako pala nagtatanong, medyo mabigat, no? Pag nakikita mo mabuti, masayahing tao, di ba, makikita nyo mabuti, talagang very successful na tao. Pero, in every person na successful, talagang merong isang madilim na nakaraan talaga, no? Na hindi natin inaakala, no? Kaya naisip ko rin sa sarili ko, siguro, bakit hindi niya pa ako kinuha ni Lord? Kasi may purpose pala talaga siguro siya sa akin.
Tama. Yun. Kaya yung naisip ko. Yun yung napunta ka na siguro sa uno. Tama. Eto na ngayon, mas marami ka ng kapatid, mas marami mga magulang ka na tumatayo sa iyo ngayon, nandiyan yung mga uplines mo, 'di ba? Ano yung mga strategy, no? Ano yung mga strategy para maging effective na nagne-network para sa iyo? Strategy sa pag-network, kailangan mo lang i-enjoy mo siya habang ginagawa mo siya. Kasi pag hindi mo siya ini-enjoy, sigurado ako hindi ka magtatagal. Tama, no? Sa isang bagay kasi pagka medyo naiinip ka, pag medyo yung ginagawa mo, palaging binibilang mo, 'di ba? Binibilang mo yung effort, definitely talagang parang tatamarin ka no? Unlike pag nag-e-enjoy ka. Pag ini-enjoy mo siya kasi nakakalimutan mo yung mga problema eh. Kaya pagka along the way na ginagawa mo yung network, dapat sama ka doon sa mga taong masasaya. Masasaya kasi nga, nakakalimutan mo yung problema. Kasi ang problema, normal naman talaga yun eh. Pero pag sumama ka doon sa mga taong may problema din, kwento niya sa'yo problema din. So malungkot kayong dalawa. So madadamay kayong dalawa. Kayo dalawa nagdadamayan. So yun. So, wag kang sasama. In short, no, mga kauno, pag ikaw ay malungkot, wag kang sasama sa taong malungkot din. Malungkot, okay? Kailangan ang gawin mo, pag ikaw ay malungkot, sama ka doon sa masaya. Sumama ka sa masaya. Pag kasi ang isang masaya at isang malungkot, okay, pagka nagsama yan, magiging masaya ka na. Kasi, magiging masaya kayo. Kasi andun yung ngiti eh. Yan. Andun yung ngiti. Tama, nandun yung ngiti, nandun yung pag-asa, di ba? At natural yun, no, sa ating pag-network. Natural na mayroong mga bagay na pagdadaanan. Tama, yun yung tinatawag natin na struggles. Struggle. Di ba? Sa struggle, pag-usapan natin yung struggle na kwentuhan, no? Ano yung istorya na hindi mo malilimutan sa uno na napagdaanan mo? Nung time na bago ka, ano yung hindi mo malilimutan na istorya na yan? Nung time na nag-i-struggle ka? Nung time na nag-i-struggle kasi ako, yung habang umahataw ka, puro yung kinakain mo, 1 day, 1/8 ka na lang kasi wala ka ng panggalaw, wala ka ng pera. Tapos, naalala ko dati yung upline ko, makakain lang kami na may sabaw, yung gulay-gulay na lang. Pasko na sa amin yun. Kaya, that time may struggle. So, may dalawa pa akong anak nun. Maliit pa yung isa. So, nagalit yung asawa ko sa akin. Kasi nga, wala na akong binibigay. Tapos, negative pa siya. Okay, so tapos. Kaya, nangyari yun na naghamunan kami na hiwalay. Naku, matindi na yun. Oo. Kasi sabi ko sa kanya, ayaw mo mag-uno ako, pagod ako sa trabaho eh. Pagod ako sa trabaho, hindi baliktarin natin yung sitwasyon. Ikaw magtrabaho, ako sa bahay. Oo. Ayaw niya din. Ayaw niya rin. Tapos naghamunan kami. Sige, hiwalay muna tayo. Ako mag-uuno. Basta sabi ko, mag-uuno ako. Kung kikita ako, balik kayo sa akin. Pero pag hindi ako kumita, ikaw mag-desisyon. Kung babalik kayo sa akin o hindi. Natuloy ba yun? Natuloy yun. Natuloy yun. Pero yun yung nag-fuel, no? Fuel para umataw. Umataw lago. Oo. Kasi iniisip ko yung dalawa kong anak eh. Tama. Dalawa na anak mo dati. Dalawa yun. Kaya sabi ko, hindi pwede. Obligasyon ko to bilang isang ama eh. Hinatid ko sila sa Pier 4. Pag-uwi ko, na-hold up pa ako. Sige nga, kwento mo sa kanila. Ano nangyari yan? Hinatid mo sa Pier 4. Pier 4, nagkasakay na sila. Pag pauwi ko na, palabas ng Quiapo, hindi ko alam paano mag-commute. Pag palabas ko ng Quiapo, sinakay ako ng tricycle. Pagdating doon, hold up. Intindi, no? Siyempre, gwardiya ako. Takbo ako. Siyempre, gwardiya ako. Thinking ko, advance lagi. Nung naramdaman ko na, pinapaikotan na ako, tumakbo na ako. Sabay sampa doon basta may barricade yun Tinalon ko, sabay sakay sa jeep. So, hindi ako na-hold up. Hindi ka naabutan. Kasi kung na-hold up ako, nakakahiya. Bakit? Wala rin makukuha. 50 pesos pera ko Pamasahe lang yun Hold upin pa. Imagine mo, pamasahe mo na makukuha pa. Hold up pa. Pero imagine mo yung pinagdaanan mo na yun, no? That is one major decision, no, sa buhay mo na
kailangan magkalayo kayo ng pamilya mo. Tapos, ang laki ng motivation na yon. Kasi kailangan kumita ka ng maganda, kumita ka ng malaki or mabago buhay mo. From there, magde-decide sila kung babalik ba sila sa'yo o hindi. Ano yung pakiramdam na yon? Nangulila na parang sabi ko sa sarili ko, babalik na lang siguro ako sa trabaho. Kaya lang, nandun yung pride ko. Sabi ko, pag babalik ako sa trabaho mo, baka bulihin nila ako. Nag-uuno-uno ka, tapos hindi ka pala umasinso, tapos bumalik ka dito, tapos hindi-invite mo kami, yayaman ka dyan. Oo. So, kahiyaan na. Kahiyaan na, nahiya na ako. So, nahiya na ako. Sabi ko, ito na lang yun. Kumbaga, yung pullback, nawala lahat yun. Oo. So, kumbaga you burn your bridges. Yan yung tinatawag na burning your bridges, Yung mga bagay na dapat mong balikan, sunugin mo na yon. Oh, yun. Para mas mag-focus ka, para mas bigyan mo ng oras kung ano yung bagay na ginagawa natin sa pag-uuno natin. Naging madali ba sa'yo nung time na yon dahil magkahiwalay kayo tapos humahataw ka eh? Mahirap eh. Kasi una-una, wala akong bahay. Tapos pag-uwi mo, yung sariling sikap na lang, pag-uwi mo, ikaw maglalaba, wala ka pang income eh. Tapos, may grupo ka na nun? Hindi ako marunong kung anong grupo-grupo eh. Pero alam ko, Scorpions lang ako. Basta pag sumama lang ako doon, masaya lang ako. Ang naranasan ko lang doon, yung maglalakad ka galing ng Cainta Rizal, papuntang Office, Ortigas. Malayo yun. Nilakad ko yan, 2 oras. Ang ginagawa ko lang doon, mamlayers lang ako. Habang naglalakad? Yan ang libangan ko. Oo. Sa mga flyerings mo na yun, may mga natao ba na sumawag sa'yo? Sa flyerings, wala eh. Kaya sabi ko, saan kaya ako effective? Pero ginagawa ko pa rin siya. Nag-flyers ako dito sa Commonwealth. Nag-flyers ako, naglalakad ako. So, yun. So, ibig sabihin, pwede mong maihalin tulad yun sa mga bagay na masabi ba natin na pagkakamali? Doon time na nag-flyering ka or hindi naman? Hindi, parang siya eh. Siguro bakit ako ganun kasi gusto ko mag-grow, gusto kong masinso. Kaya ginawa ko yun. So, walang mali doon. Oo. So, kasi ang next na tanong ko ganito eh. Ano yung kadalasang pagkakamali na nagawa ng mga distributors lalo na pag mga bago? Ang pagkakamali ng mga baguhan, ng mga distributors, unang-una kasi, pag sumali kasi sila, lalo na pag nag-multiple account sila, feeling nila kasi sila na yung nasusunod ng mentor. Binabaliktad nila yung sistema. Gusto nila sila yung masunod. Samantala yung sistema niya, hanggang doon yung bagay na kung anong sitwasyon ng buhay niya, yung sistema na ginagawa niya, hindi naman siya nag-grow. So gusto niya binabaliktad yung sistema. Gusto niyang yung sistema baguhin dahil siya ay nakasali na. So nakabase siya doon sa bagay na Nilabas niya. Yan ang tinitingnan niya. Kaya pag tinuturuan siya, hindi siya marunong mag-adapt at saka mag-adjust. Kaya hindi siya natututo. Kasi napakasimple lang naman talaga ang network. Ako naranasan ko rin yan dati. Hindi ako nakikinig. Kaya lang, sabi sa akin na upline Ray, sabi na upline Ray sa akin, yung kung anong sitwasyon mo sa labas or anong position mo sa labas, wag mong dalhin pag nag-uuno ka. Tama. Kasi hindi ka makinig sa amin, hindi ka makinig sa mentor mo. Pag hindi ka makinig sa amin, so wala kang mararating kapag sundin mo yung gusto mo lang. Kaya kailangan marunong ka mag-adapt at saka mag-adjust. Tama, So, ibig sabihin mga kauno, tignan nyo mabuti ha. Pagka hindi ka marunong makinig at hindi ka marunong sumunod, napaka-vital nung mga bagay na yun. Kailangan talaga gawin talaga nila Oh, yun. Ano yan eh, kaya sinabi ko sa sarili ko, anong iniinarte-arte ko sa buhay, wala naman ako. Hindi, gawin ko na lang, makinig na lang ako. Shop 9 toilets, naka-kotse. Shop 9 that time, naka-Ford Expedition. Ibig sabihin, pag nakinig ako sa taong nagtuturo sa akin, kung anong narating niya, marating ko din. So, yun yung ginawa ko. Kaya hindi na ako nag-inarte sa buhay. Binaba ko yung pride ko at saka nakinig lang sa kanila. Napakaganda nun, Binaba yung pride kasi napakahirap ibaba ng pride. Mas lalo na pagka nagde-network ka, minsan
marami ay iniisip nila, ba't ako makikinig sa'yo? Doktor ako. O kaya ba't ako makikinig sa'yo? Mas mataas yung pinag-aralan ko kaysa sa'yo. So, nagiging yan no? Yung isa sa mga bagay na pwedeng pumigil, no? Pagka ginagawa nila yung pag-network nila. Pipigil talaga kasi magagamit nila yung position or profession nila sa labas. Yan. Speaking of professionalism, gaano ka-importante ang pag-build ng relationship professionally? Ang pag-build ng relationship sa mga professional, kailangan direct to the point ka. Kasi hindi sila, gusto nila kasi marinig ka agad yung kung ano yung nasa sa loobin mo pag professional. So, ano ba, pag nag-i-exchange ka, wag mo na siyang bula-bulahin. Kasi straight to the point. No, straight to the point na. Paano yung gaano ka-importante naman yung pag-build ng relationship regarding sa mga downlines? Sa downline kasi, ako kasi pabibo-bibo lang ako Hindi ako yung masyadong seryoso. Pero maikpit ako. Kasi alam ko sa sarili ko, pag tinuturuan ko siya, para yan sa kanya kasi gusto ko mag-grow siya. Iba yung masaya lang, iba rin yung tinuturuan ko siya ng seryoso kasi minsan kasi yung mga downlines na nadidistract sa paghataw, nadidifocus. Kaya andun minsan na mapagsabihan mo siya kasi nga gusto mo siyang i-correct at i-align. At role ng isang upline naman yon. Yes, role ng isang upline. Role ng isang upline kung gusto mong may marating. Yes, yung mga taong tinuturuan mo, unang-una, always build relationship talaga. Relationship. Para kayong magkapatid dyan. O kaya isang matalik na kaibigan. Tropa. Mas maganda tropa talaga Pag tropa mo kasi, masaya lang kayo na nagsasama-sama. Pag kumakain, isang pinggan lang, okay lang sa akin yun. Kahit downline ko siya. So, maiano mo ba sa kanila yon? Mai-advise mo ba sa kanila na pag-build ng relationship para sa pag-build ng grupo kailangan talaga silang tropa. Tropa, hands-on ka dapat sa kanila. Huwag ka maglihim sa kanila. Kailangan open, hands-on ka sa kanila kasi pag honest ka at saka kung ano sinasabi mo sa kanila, maintindihan nila kaagad. At nakakapag-build ka ng trust dun sa tao. Di ba? At huwag masisira yung trust na yon. Kasi pag nasira ang trust, talagang tawag dito, masyadong masalimuot. Yung tiwala, sa pagkakaibigan na lang, pag nasira yung tiwala, nasisira na lahat no? Di ba? Break up na yung mangyayari, di ba? Napaka-importante ba ng tiwala? Na makuha mo yung tiwala ng mga tao mo? Yes, may importante yon kasi pag nakuha mo yung tiwala niya, doon na sa sandal sa mga learnings kung anong tinuturo mo sa kanya. Ganda nun, Yun yung sasandalan niya kasi. Para masunod niya yung mga tinuturo mo sa kanya. Ano yung magandang maipapayo mo? Okay? Magandang maipapayo mo kung babalikan mo at makikilala mo yung batang ikaw, yung dating Ariel Lapian. Anong maipapayo mo sa kanya? Yung time na nagkaroon ka ng yung 12 years old ka, anong maipapayo mo sa kanila? Sa kanya? Mangarap ka. Mangarap ka para sa magulang mo, para sa pamilya mo. Huwag kang pumayag na paglaki mo, wala kang naipon na pangarap sa sarili mo. Kaya kailangan laasan mo yung pangarap mo at siyempre kunin mo yan sa pamamagitan na kung saan sama ka doon sa mga taong may pangarap din. Yung batang Ariel Lapian na 12 years old dati na nawalan ng magulang, namatay ng kapatid, anong masasabi mo sa kanya? Tibayan mo lang yung loob mo. Yun ang kailangan. Sa buhay natin, hindi naman pagalingan kundi patibayan ng loob, lakasan ng loob kung ano mga opportunity na dumarating. Ako naniniwala ako na sobrang tibay ng loob mo. Kasi yung pinagdaanan mo na hindi siya madali. Kung titignan mo mabuti, di ba? Pero nalampasan mo yun, napagdaanan mo yun, tumindig ka, nangarap ka, at ang maganda doon, umasenso ka pa sa buhay. Tama? Ngayon, ang maganda dyan, binless ka naman talaga ni Lord. Binigay pa sa'yo yung pamilya. At ngayon, maayos sa pamilya at magandang hinaharap ang ibinigay naman sa'yo. Di ba?
Anong masasabi mo sa mga tao na nanonood ngayon na ng pinanghihinaan ng loob na nandiyan? Kung ikaw ngayon napanghihinaan ng loob, diyan din kami galing. Diyan din kami nag-umpisa. Kaya lang, huwag ka doon tumutok sa bagay kung anong nangyayari sa iyong negative. Kasi pag tumutok ka doon, lalo ka mala-down. Kaya ang gagawin mo, lumabas ka dyan sa comfort zone mo at saka humataw ka. Kasi ang solusyon lang, ang tsansa lang natin para umasenso ay uno lang. Tama. Okay. Kasi marami diyan hindi natin masabi kung ano yung mga bagay na pinagdadaanan, di ba? At ang kalimitan pa naman ay talagang marami talagang kakaharapin tayo na pagsubok sa buhay, hindi naman talaga nawawala. Ang mga pagsubok kasi para sa akin aral siya na parang pinapatibay ka ni Lord kasi mayroon siyang ibibigay na mas malaking blessing. So ibig sabihin, idadaan ka niya sa mga challenge, problema, kasi pinapatibay ka niya . Kasi mas malaki pang obligasyon mo na harapin kasi along the way na ginagawa mo yung network, mas marami ka pang downline na pwede mong tulungan. Kung may pahina-hina ka, hindi mo yun matutulungan. Kaya doon ka dinadaan sa mga proseso, struggle, para tumibay ka. Ganun ako mag-accept ng mga problema. Tama. So very positive, no? Positive talaga, no? Lahat ng mga international top earners, lahat ng top earners, every time merong papasok, no, na taon, meron silang mga goals na ginagawa sa buhay nila. Ano yung naiisip mo? Okay? Ano yung mga sumasagi sa isip mo na goals mo naman itong darating na taon? Itong darating na taon kasi yung bahay ko kasi napatayo ko na . So ang goal ko naman matapos na siya. So ang gastos ko na doon nasa 6 million na. So patapos, ang goal ko kasi ngayong December matapos na siya. At saka sana bigay din ni Lord yung nag-goal kasi ako hanggang October na mailabas ko yung sports car ko naman. Grabe yun. So excited na lahat yan, no? Pagkalabas ng sports car mo. Kasi sabay nagpapatayo ako ng bahay. So malaki-laki din kasi. Importante ba yung goal sa mga ikaw yung mahataw? Importante yung goal kasi pag wala kang goal kasi na habang umahataw ka parang basketball lang yan . Nagsushoot ka ng bola na walang ring. So kailangan may goal ka. Kailangan alam mo sa sarili mo kung kailan mo siyang kunin. Ito, napakagandang tanong nito. Apply na Ariel Lapian. Paano mo dinidivide yung oras mo sa family mo at yung oras mo sa grupo mo naman? Actually, pag-divide ng oras, mas marami akong oras sa mga downline ko. Nung umpisa. Pero ngayon, mas marami na akong oras sa family ko. Kasi binild ko na yung network na sa tulong ng mga apply. So, naniniwala ka dun sa... Yun yung binibigay ng time freedom na tinatawag. Di ba? Umuwi ako Bacolod to Manila anytime . So, doon ko nararanasan yung time freedom na hindi ko naranasan dati sa trabaho. Yung mga bagay ba na nangyayari sa iyo ngayon, ini-expect mo ba na mangyayari yan sa iyo or hindi mo ini-expect na or nagulat ka na ito pala yung kayang ibigay ng multi-level marketing or pag-uuno mo? Ini-expect ko siya at saka nagulat din ako. Pero may goal ako nung nag-start ko pa lang sa uno. 33 years old kasi ako. Nag-start ako sa uno. Nag-goal kasi ako sa sarili ko lang yun. Sabi ko, dapat pag dumating ako ng 40 years old, dapat consistent na yung income. Na kung aalis ako, mag-travel ako, walang pumipigil. Yan, napakaganda. Kaya kayo mga kauno, tandaan nyo mabuti. Wag na wag kayong hindi mangangarap, dapat palaki ang pangarap ninyo. Anong masasabi mo sa mga tao ngayon na nanonood sa atin, na dating nakausap mo, dating nakasama mo, pero nang negative sa'yo? Sa mga taong nakakasama ko dati, dyan ka lang muna. Hindi, sa mga kasama ko dati, marami na rin chat sa akin. Sayang pala dapat sumabay ako sa'yo. Sayang pala dapat naniwala ako sa'yo. So dahil na lang sa pride, hindi na siya sumasabay. So inayaan ko na lang. Kaya doon sa mga kaibigan ko dyan, mga kakilala,
pagigihan mo lang yung trabaho, mabubuhay ka naman dyan. Pero kung gusto mo umasinso, sumama ka. Yan. Ano naman ang masasabi mo? Ito bilang pagtatapos ng ating kwentuhan, apply na rin. Ano naman ang masasabi mo sa mga bagong nag-uuno ngayon? Sa mga bagong nag-uuno ngayon, huwag ka mawalan ng pag-asa. May mga proseso ka man nadadaanan, may problema ka lang. Pag may problema ka, wag mong problemahin, problema na 'yan eh. Baga magadalit-silid lang 'yan eh. Ang kailangan mo lang, pagdaanan mo lang 'yan, wag mong tambayan. Kung may proseso kang pinagdadaanan, normal 'yan kasi bakit? Pinapatibay ka lang nasa taas. Kasi mayroon siyang ibibigay na malaking blessing para sa iyo. At yun po, doon po nagtatapos ang ating kwentuhan with Upline Ariel Lapian. At abangan po namin kayo sa susunod na episode dahil marami pa kaming special guest para sa inyong lahat. At dito lang po yan nangyayari sa ating Unos Best of the Best live on podcast. In 5, 4, 3, 2, 1, ayos!